Okay, what's up? Dito tayo ngayon sa may Dolomite Beach. So, yun yung US Embassy, no? Galing tayo doon kanina sa bandang Luneta Park. So, nilakad lang natin pa-south. Southbound nilakad natin. Siguro mga 1 kilometer lang. Magsing lakaran lang. Mula Luneta o Quirino Grandstand. Sumunta tayo dito sa Dolomite Beach. Kasi nakita ako sa parang binabash nila. Parang madumi na daw yung yung Dolomite Beach, pinabayaan na. Well, ang tanong, kailan ba kinuha yung video or yung picture? After ng ulan, siyempre. Talagang madumi yan. Ang dumi ng Metro Manila eh. Pero mahalaga, nililinis naman, no? So, bababa tayo papuntang Dolomite Beach. So, siyempre, isa sa mga goal kong today is paglakad-lakad ng 20,000 steps. Usually kasi ang nai-hit ko lang 13,000, pinakamataas na. So 20,000 steps. Tingnan natin kung may hit natin today. So ayan, yung mga toys dito, yung binababad glowing animals. Yung mga yan, kung ano-ano. Mga shades mabibili. Mga foods, syempre, foods. So, ito pala yung exit. So, doon tayo sa kabila. Tapos yun, may Calesa. Old mode of transportation, Spanish era. So, parang siya, na lang siya ngayon. Replica na lang or cultural symbol. Parang ganun ba? So yun, siyempre Manila Bay, Ross Boulevard, famous din dyan yung bukod sa sunset, siyempre mga coconut trees. Nakikita natin yan sa mga sibika at kultura. So, saan natin yung mapa yan? Naalala ko noon dati, nung unang bukas to, grabe, pila talaga. Pila. Bagay kayo kasi Monday. Hindi natin alam nga pagka weekend. Yan. So papasok tayo dito. Wala namang bayad eh. Thank you. So may public CR. Punta tayo dyan. So yun, gusto ko lang kasi talaga rin lumanghap ng dagat. Simoy dagat. Tingnan natin kung pwede natin basahin yung paa natin. So ito yung Dolomite. Tingnan natin paa natin. So siya, crushed stone, crushed mineral. Dolomite is the mineral. So galing siya sa bundok. So natin. So yan, meron diyang malaking bato. Siyempre parang monument or something. Diyan nakalagay yung yung plates. So yun kagandahan sa Dolomite. May mga banding din ng pamilya. Okay, yan. Tapos meron mga muni-muni. Yung isa, diba, nag-ano lang. Nagmumuni-muni mag-isa. So malinis naman. Siyempre may mga time kasi na talagang dudumi siya, lalo na pag pag bagong bagyo, bagong ulan, talagang may time na dudumi siya. Pero mahalaga na naman siya. Hindi natin makita tayo ng foreigner. Pag-Inglesan tayo before nga nakita. So yun yung nandoon yung Ocean Park. Tapos nandun din yung container terminal, international container terminal sa port, sa pier. Pagdating dito sa medyo malalaki na yung niya, yung mga bato niya. Ayan dog food diba? Yung tinapon natin, hindi natin tinapon sa tamang lalagyan, napupunta kung saan yung pinagbalutan ng dog food. Shoutout sa nagtapon sa'yo.
So ayun, yung sa dulo na yun, I think yun na yung may tama parang mga kumpol ng buhangin. I think yun na yung mga yung reclamation. Yung reclamation area. Tapos yun yung yacht club, Navy yacht club yun. So yun no. So meron tayong hindi na nagpag-English tayo kasi dapat naka-duty ako ngayon pero naka-PTO. So pa-practice natin yung English natin. Oh, may isda. Ano nangyari dito? Pakamalan natin. Okay. Baka ma-revive ba? Kaya kainin na lang siya ng yun, Kutaga Coast Guard. Hi. Hello. I'm a vlogger. Where country are you from? Russia. Oh, Russia. Yeah. This your first time in the Philippines? No. Okay, thank you. Taga-Russia sila. This bay is famous because of the World War II. This is Manila Bay. Yes, okay. Manila Bay. So that's why you see here is US Embassy there. Because when the Japanese fought back, the US defends us. US help us here. Barko. Those is training ship. Training ship. Those are you call this reclamation, making new island, reclamation ship. They build new islands. They dump sand. New islands. But basically there, it's new islands, making new islands. They dump sand. They get sand, what you call reclamation site. But those are container ships, so commercial port. But this one, all of these are reclamation, making new islands. But this one is training ship, a maritime school. So yeah. But most other country, other navies can come here. They visit always. They can visit the Manila port because it's still dirty. Pollution still ongoing. What do you call this? Treatment. Government is still treating here, but not yet for swimming. But the goal is to clean so that people can swim in the future. But not right now. Government is not advising people to swim. But lumangoy. You can go. Here there are, when you go there, it's Cavite, Batangas, lot of beaches. Batangas, Cavite, 2 or 3 hours ride. But there, when you go there, Bataan, Zambales, maybe 3 rides. This is north, this is south. But it's best here because lot of diving site. Batangas famous for diving site. Many fish. If you want to go to visit to Batangas, like they are foreigner, no? They also from other countries. Yes, Batangas is famous for diving. Lots of corals and fishes, Batangas. Okay, thank you. Like 3 to 4 hours, 2 to 3, 4 hours. So many diving location there. But if you're only swimming, you can go here north or here south. Cavite, Batangas, here in the south. There, Bataan, Zambales, in that area. There's a famous swimming. Okay, thank you. Okay, thank you. Nice meeting you guys. Raymond, I'm Raymond. I'm a vlogger. Danny. Okay. I'm happy that you are here in the Philippines. You know, very peace-loving people, very good weather. Okay, bye-bye. Nice meeting you. So, napalaban tayo ng English. Ano?
So yun, andun yung ano, kanina, container port. Mas makikita nyo yung iba dun. Yun yung breakwater eh. Yan, yung mga commercial ship. Andun. Pero yun, yung sa ano yun eh, training ship. Okay. Pero karamihan dyan guys, ayun no. Ayun yung sa reclamation area. Nakita nyo yun. Dinadump niya yung hinuhukay nila yung buhangin sa ilalim kasi ipapatong nila dyan sa lugar magkaroon ng bagong islands. So tuloy na tuloy nga no. Sabi nila, yung mga nagsasabi na yan daw ngayon ang dahilan kung bakit mabilis bumaha sa Metro Manila dahil hindi daw nakakapasok, hindi na nakakalabas ng maluwag yung mga baha, tubig baha kasi naharangan ng mga binubuong islands. Kayo, anong palagay nyo sa lagay na yun, no? Anong palagay nyo? Please comment. Okay. So, yan. Daming mga ibon, seabirds. Ang ganda, di ba? May pasyalan ganito. Kaysa katulad dati. Talagang hindi ka wala kang mapasyalan ng ganito. Gusto mong magbabad ng pwede naman. Magbasa ng paa. Kasi dapat medyo wala kang sugat. Kasi syempre madumi pa rin yan eh. Kung gusto mong magbabad ng paa, pero wala kang sugat. Parang lang, pasyal-pasyal lang dahil therapy. So yun yung famous na Roas Boulevard, Manila Bay. Sunset. Kaso wala tayong sunset. Hindi tayo makapunta pa lang sa sunset dahil hindi tayo kaagad. So yun yung MOA. Yun yung Ferris wheel ng MOA. Okay, yung Sofitel, yung natin Sofitel, sara na. So yun, pasyal-pasyal lang talaga. Yung bago palang building doon. So yun, Diamond Hotel, naming famous na hotel dito. So laad-laad lang tayo. So may mga malilit na isda. So yun lang. Sa mga pinunta ko kasi dito, syempre curious lang ako talaga bang pinabayaan ng Dolomite Beach. So hindi naman pala, malinis na naman pala. Siguro yung time na kinuhanan nila yung video or yung picture, kakatapos lang ng tag-ulan o bagyo. So natural madumi dahil yung mga kinalat ng mga kababayan natin na wala sa lugar. Siyempre, kung tinapon mo lang yan kung saan-saan, dito ang bagsak yan. Una sa ilog, tapos diretso dito. Diba? So, yun. So, walang alanghambing kasi ng talaga, ng tubig dagat. Okay. Malinis naman pala talaga. Okay. Okay. So, tingnan natin ulit. Reclamation. Kailan kaya ito matatapos? Siguro mga 5 years or 10 years. Tingnan natin. So, hanggang dito na lang. Next stop, Manila